isa sa ating narinig. Dahil yung kalusugan ay hindi simpleng pribilehiyo, kundi karapatan ng mamamayan at tungkulin na ilahat. Ang UNC ay talagang napakagandang programa dahil ang bawat Pilipino, ang bawat isang mamamayan ay magkaroon ng access sa high-quality health services. Sabi nga ay hindi ito pribilehiyo kundi ito karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. From prevention, treatment, and palliative care ay dapat makamit ng bawat mamamayang Pilipino. At nakikita ko yung participation ngayon ng mga mayors bilang member ng isang napakahalagang board, ang Provincial Health Board. Tayo po ang po para sa one healthcare system na yan sa buong Pilipinas, kaya pong Occidental Mindoro. Isang social commitment natin sa ating mamamayan. Isang pangunahing serbisyo na dapat matanggap ng ating mga kababayan. Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong sumisilang ang tunay na pagsulong. Abot kamay si Ed, gobernador ng bayan, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, katuwang ng bawat isa tungo sa pag-unlad. Sa bukirin at sa dagat, sa ating mga guro, magsasakat, mangingisda, serbisyo'y totoo. Mga estudyante, katutubot, kabataan, GOVED laging nandyan, katuwang ng bayan. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, serbisyong ganado. Ganado na, mas gaganahan pa. Pamilya at manggagawa, negosyante, driver, health worker, nurse at doktor, sa lahat ay pate. Tiwala ng tao, sagot niya'y gawa. Serbisyong Gadiano, laging ganado nga. Kapit kamay, sabay-sabay, Occidental Mindoro, sabay ang tagumpay. Abot kamay si Ed, sa bawat Mindoreño, serbisyong totoo, galing sa puso ito. Gobernador Gadiano, sa puso't bayanihan, abot kamay si Ed, kaagapay ng bayan. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Abot ng puso, abot ng pangarap, GOVED katuwang sa ating pag-angat. Walang maiiwan, lahat ay kakampi. Occidental Mindoro, sabay tayong sisindi. Abot kamay si Ed, GOVED Gadiano, serbisyong ganado. Abot kamay si Ed, kakampi ng bayan sa bagong kinabukasan. Abot kamay si Ed,
Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo Bigadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan Helen Pilaro de Guzman at Fernie Dato. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ayon at magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay, sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Masama para sa buong lalawigan. Servisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan. Yes, magandang tanghali po. Kasama sina Verde at Ngayon po ay araw ng Huwebes at ngayon ay May 28. Ganadong lalawigan. Sa araw na ito, narito po ang ating mga ibabahaging mga balita mula pa rin sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ganadong Lalawigan Balita! Sa ating mga balita, paglalagay ng provincial logo at for official use o ang logong for official use sa lahat ng mga sasakyan ng Provincial Government of Occidental Mindoro, pinatutupad ng General Services Office or GSO. Ito mga kaibigan ay alinsunod sa direktiba ni Governor Eduardo Bigadiano sa patuloy na pagpapatibay ng tamang pagkilala at wastong paggamit ng mga sasakyan sa pamahalaang panlalawigan. Layunin ng gawain ito na higit pang mapalakas ang transparency, accountability at tamang pagkakakilanlan ng mga government vehicles na ginagamit sa paghatid ng serbisyo publiko sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Sa pamamagitan nito, masisiguro rin ang wastong paggamit ng mga sasakyan para lamang sa opisyal na tungkulin at gawain ng pamahalaan. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ang General Service Office or GSO sa iba't ibang tanggapan para maisakatuparan ang mga programang naglalayong mapanatili ang kaayusan, disiplina at epesyenteng pamamahala ng mga ari-arian ng pamahalaang panlalawigan. Samantala, patuloy pa din ang GSO sa pagsasagawa naman ng maintenance activities para mapanatiling maayos, malinis at ligtas ang mga pampublikong pasilidad ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Kaugnay nito, nagsasagawa ang mga kawani ng GSO ng maintenance activity sa vicinity ng Occidental Mindoro Provincial Hospital o OMPH. Ito bilang bahagi ng tuloy-tuloy na pangangalaga at pagpapanatili ng kaayusan sa paligid ng nasabing pasilidad.
Bilang din sa isinasagawa aktibidad ang paglilinis ng paligid at iba pang maintenance works upang masiguro ang mas maayos at komportableng kapaligiran para pa rin syempre sa mga pasyente, health workers at mamamayang nagtutungo sa ospital. Sa pamamagitan pa rin ng sama-samang pagkilos at dedikasyon ng mga kawani ng GSO, patuloy na naipapakita ang malasakit ng pamahalaang panlalawigan sa paghahatid ng serbisyo publiko para sa bawat Mindoreño. Nagpapatuloy tayo sa ating mga balita. Natapos naman na ang improvement of mechanical dryer o dryer shed ng Sablayan Sulong sa Kaunlaran Agriculture Cooperative sa Barangay Tagumpay, Sablayan Occidental, Mindoro. Nagkakahalaga ito ng 150,000 pesos kung saan naisakatuparan sa pamamagitan pa rin ng suporta ng Provincial Government of Occidental Mindoro, Municipal and Barangay Affairs Office or MBAO. Layunin ng proyektong ito na mapabuti at mapalakas ang pasilidad na ginagamit sa pagpapatuyo ng mga ani at para mas maging maayos, mabilis at epesyente ang proseso para sa mga magsasaka sa komunidad. Samantala sa pamamagitan pa rin ng natapos na proyekto, mas mapapanatili ang kalidad ng mga produktong agrikultural at maiiwasan ang pagkasira ng mga ani, lalo na sa panahon ng pabago-bagong klima ngayon. Malaking tulong din ang proyekto para mapataas ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa Barangay Tagumpay, Sablayan, Occidental, Mindoro. Patunay ito ng patuloy na suporta ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura at pagpapabuti ng kabuhayan ng bawat mamamayan, tungo pa rin sa mas maunlad na komunidad. Pati po natin ang mga taga Barangay Tagumpay, Sablayan Occidental, Mindoro, lalo na sa Sulong o sa Sablayan Sulong sa Kaunlaran Agriculture Cooperative dahil natapos na po at malamang na i-turn over na ang improvement of mechanical dryer shed ng Sablayan Sulong sa Kaunlaran Agriculture Cooperative. Sa iba pa nating mga balita, Ganadong lalawigang balita. isinagawa naman kamakailan ng Provincial Governor's Office ang Values Formation Program sa pamumuno ni Pastor June Habate, ang Spiritual Development and Values Formation Program. Ito ay bilang bahagi ng mandato ni Governor Edgar Jano na isulong ang mabuting pagpapahalaga at espiritual na pagpapaunlad ng mga lingkod bayani ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Naging katuwang sa nasabing programa ang mga misyonaryo mula sa Fellowship Baptist Church, Madison, Virginia, USA, sa pangunguna pa rin ni Missionary Ricky Merriman. Kasama rin si Bishop Jose Prudentino na nagbahagi ng inspirasyon, espiritual na paggabay at mga makabuluhang aral para sa mga kawani. Layunin ng programa na higit pang mapalalim ang pananampalataya at pagkakaisa tungo sa mas makabuluhan at makataong paglilingkod sa komunidad. Kasabay dito, nagpaabot din ng pasasalamat ang pamunuan sa pangunguna ni P.A. Muriel Regending at EAV Mary Lou Cologan sa mga misyonaryong naging bahagi ng matagumpay na pagsasagawa ng feeding activity at pamamahagi ng school supplies para sa ating mga kababayan. Sa ngalan po ng Provincial Government of Occidental Mindoro, sa pangunguna pa rin o pamumuno ni Governor Ed Gadiano, nagpapasalamat po tayo na pinapaabot natin ang pasasalamat sa mga misyonaryo mula sa Fellowship Baptist Church
Madison, Virginia, USA. At ito po ay sa panguna pa rin ni Missionary Ricky Merriman, kasama rin si Bishop Jose O. Prudentino nang mag-post ng announcement si Sir Jed Manuel, ang ating PIO dyan sa Mamburao. Kung malapit lang ang Mamburao, naka-join kami dyan ni na Ernest, di ba? At nila Manong Ferdy at FJ and Robert, Eugenio. Pero yun po ay matagumpay namang naisakatuparan. So maraming salamat po muli sa mga misyonaryo mula sa Fellowship Baptist Church. Ganadong lalawigang balita. Samantala, isa muling mensahe ng patotoo ang natanggap mula sa isang kababayan mula pa rin sa Claudio Salgado sa Blayan Occidental, Mindoro, na isa sa mga kasalukuyang nanunuluyan sa AKAP Hub, Bahay Kanlungan sa Batangas City. Ito'y habang sumasa ilalim sa pagpapagamot sa isang ospital doon. Ang kanyang karanasan ay nagsisilbing isang patotoo sa tunay na malasakit at serbisyong ipinaramdam ng pamunuang Gadyano sa mga Mindoreñong nangangailangan ng tulong. Sa pamamagitan ng AKAP Hub, Bahay Kanlungan, na bibigyan ng pansamantalang matutuluyan pag mag-aaruga o pag-aaruga at kapanatagan ang mga pasyente at kanilang mga pamilya habang nagpapagamot sa labas ng Occidental Mindoro. Patuloy na pinatutunayan ng programang ito ang serbisyong ganado ay tunay na inilalapit sa mga kababayan nating nangangailangan. Sa ating panghuling balita, nagsagawa ng semi-annual physical inventory on stocks ang MTS, ang National Food Authority, Occidental Mindoro, sa lahat ng mga bodega nito sa lalawigan. Pinangunahan ang aktibidad ni Ms. Christine C. Magnayen ng NFA Southern Tagalog Regional Office kasama ang inventory team ng NFA Occidental Mindoro. Kabilang sa isinailalim sa pagsusuri at pagbibilang ng mga nakaimbak na palay, bigas at mga sako sa mga bodega ng nasabing ahensya. Layunin nitong matiyak na tama ang talaan ng mga stocks at maayos ang pamamahala sa mga supply nito. Ayon sa National Food Authority, mahalaga ang regular na inventory para mapanatiling maayos ang monitoring ng mga nakaimbak na produkto. At syempre para matiyak din ang kahandaan ng supply ng bigas sa Occidental Mindoro. Bahagi rin ito ng patuloy na pagpapatupad ng ahensya ng mahakbangin para sa transparency at maayos na serbisyo publiko kasabay ng pagsuporta sa programa ng pamahalaan para sa food security. Mga kaibigan, sumayin niyo po ang kalipunan ng ating mga balita ngayong araw ng Huwebes, May 28, 2026. Ako po ang inyong naging tagapagbalita, Helen Pilaro de Guzman. Magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan, kaya dyan po lamang kayo. Walang maiiwan sa iisang mithiin, ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng tsinelas ni Kobe. Sama-sama sa iisang layunin, serbisyong ganado nais maiparating sa inyo. Ang tsinelas ni Kobe, tsinelas ni Kobe. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadyano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes, nasa map sa area si Governor Gadyano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig,
magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Tara sa dagat kasama ang leader natin. Gub-ed ay nandyan, laging handang tumulong. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Sama siya sa mangingisdang may pangarap at aksyon. Alon man ay humahampas, bangka man ay sumasayaw. Tulong ni Gob-Ed sa amin ay di kumukupas. Kasama si Gob-Ed, tumutulong sa bawat mangingisda. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Kasama si Gob-Ed, bawat araw may pag-asa. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Para sa buong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong Alright! Magandang tanghali po. Kahit na medyo tanghali at napakainit ng panahon, kailangan ay ganado pa rin tayo umere ngayong araw na ito. Ano? Ngayon po ay sabi nga natin ay isang araw na lang ay matatapos na naman ang buong linggong ito. Napakabilis ang panahon. Ano? Parang kahapon lang birthday ko, ngayon hangover na lang siya. Anyway, salamat po sa lahat pa rin ng mga patuloy na bumabati yan sa atin. At happy watching, my friend, may lahat na. Parang kapatid na rin dahil ang tagal nating nagsama sa San Roque 1. Lalo na noong elementary days natin. She is watching right now at sabi niya ni Jingjing Fernandez Tumamang, Canada ito nasa Canada. Sabi niya ay working on her birthday. And happy birthday. Hindi ko na birthday ngayon, Jingjing. Oo, sa Canada kasi ang petsa ngayon ay May 27 pa lang, no? Kaya parang akala mo din tuloy, birthday ko pa rin ngayon. Hangover na lang ito, Jingjing, no? So happy watching and shout out sa Tumamang family dyan sa Canada. At siyempre, shout out ko na din ang mga mahal na mahal nating batchmate during our elementary school days. Kaya nanonood sila ngayon. Siyempre, shinare ko sa kanila Kay Ma'am Jinky Ternida Villaza. Siyempre sa lahat ng ating mga San Roque 1 elementary batchmate, elementary school batchmate, ay thank you, salamat sa pagmamahal. Yan. Batiin ko din, shout out ko. Maraming salamat din sa atin pong para sa buong
high school batchmate ng DWC, Divine Word College of San Jose. Thank you for your love. Hindi ko akalaing maalaala nyo pa rin ako kahit hindi na ako active, no? Hindi na ako active sa mga GC natin. Pasensya na kayo, no? Pero thank you. Naalala nyo ang birthday ko. Nauna ko pang nakita ang birthday. Ang una ko nabasa na nag-pop up sa akin. Ano? Ay ang aming valedictorian during our high school days, no? Diyan sa Divine Word College kay Ma'am Rowena Escalada. Ano na siya ngayon? Ha? Letter Z. Hindi ko na masyadong maano. Anyway, no, sa inyong lahat, thank you very much. Syempre sa aking family, sa aking mga kaibigan at sa inyong lahat na mga patuloy, no, na bumabati. Pasensya na. Dahil talagang dami rin pong daming mga pinagkakaabalahan. Kasi lagi lang naka-online yung aking messenger, pero kasi lagi akong mas naka-online sa aking mga anak na hindi ko kasama dito, no? Sila dito sa aming piling, kaya kailangan ko laging active doon. Pero baka sabihin nyo, suplada ako dahil hindi ko pinapansin ang inyo pong mga messages doon. Bigyan nyo lang ako ng time. Huwag lang yung ura-urada. Thank you very much. Siyempre kay Governor Edgar Jano na kahit napakaabala niya, no, parang sobrang ang dami niya mga pinagkakabalahan pero hindi niya ako nakalimutang batiin. Thank you, boss. Parang first time ko siyang batiin, napagaya na ako ka na Ma'am Gia, boss. Kasi naman talaga aming boss dito sa Provincial Government of Occidental Mindoro. Governor Eduardo B. Gajano. Thank you. Salamat po, no, sa inyong greetings. At syempre, dito pa rin, no, sa ating mga may birthday para sa araw na ito. Batiin natin, Ernest, ang lahat ng mga nagbe-birthday today. Unahin ko na yung isang malapit din sa aking puso. Syempre, matagal nating nakasama din. Mula pa nung nasa DZVT radio station tayo, si Don Eugenio Jr. Salamat ha. Tapos may bumulong sa akin kahapon. Binati rin ako ng mga taga-MIO. Tapos si Admin Rogel Ladaga pa, no? Yung talagang una daw bumati. At chinek ko, totoo nga. Thank you, ma'am. Thank you, Ma'am Rogel, no, sa pagbati. Kay Mean, kay JC, no? At syempre, ngayong araw na ito, ang babatiin naman natin ay si Don, si Papa Don, Eugenio Jr. Happy birthday! And of course, no, nalaala ko din ngayon, birthday din ito ng aking matagal ng kapitbahay at na mahal ko. Kaya lang, sa heaven na siya, nagse-celebrate ng kanyang birthday ngayon. Parang first birthday, second na, no? So, happy birthday in heaven to my friend, parang ate, kapatid, no? Kay Ate Jean Mendinilla. At syempre, ang buong Mendinilla family ay naalaala yan ngayon, ano, sa araw na ito. Sa lahat pa rin ng mga may birthday para sa araw po na ito at special occasion na inyo pong inaalaala, ay nakikisa po ang ating programang Ganadong Lalawigan. Ayun at magsama-sama. Ang ating kasamang si Ferdy Data, syempre ganun talaga, may gantihan. Ilang araw ko rin siyang iniwan dito mag-isa, no? Ngayon, ginagantihan ako. May mahalaga lang siya talagang kailangang harapin din ngayon, ano? Siyempre, habang talagang tayo nagkakaedad, hindi natin binabaliwala ang ating health, no? Yun seryosong paalaala. Talagang ganun po, no? Unahin natin lagi ang ating kalusugan, no? Kasi health is wealth. Kaya nga, ang birthday wish ko talaga, salamat doon sa mga birthday wishes and prayers, no, na binigay nyo sa akin kahapon, na magkaroon pa rin tayo ng maayos na kalusugan. Kasi totoo naman, kahit mawala na tayo ng pera, di ba? Wala na tayong panggastos, kahit wala na tayong mga material na bagay, wag lang na tayo ay bumigay, ang ating kalusugan, di ba? Masaya naman na araw-araw ay tayo ay masaya at malusog. Okay. Ayun, thank you. Syempre pa sa lahat pa rin ng mga kaibigan natin, mga member consumers ng Umeco. May mga ilang nag-text dito sa atin nagtatanong, kasi parang oo nga, kaninang umaga lang naranasan namin. Hindi ako nakapag-plancha, ng uniform, hindi halata, no? Buti na lang si Ate Baby Viloria ay bago talaga nire-release ang
aming uniform nga pala, no, first time ko tong suotin, no, kasi sabi ni Ma'am Marifet Tanyala ng ating HR, dapat magsuot na tayo ng uniform. Pero June 1 pa talaga yung official, no, na pagsusuot ng lahat ng mga empleyado ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Thank you, Governor Ed, no, sa ating magandang design at magandang ipin-provide na clothing allowance sa ating mga empleyado, no, ng gobyerno. Kaya ngayon ay nagsimula na kami. Sabi ni Doc Apple Domingo sa kanila Ma'am Jing, ang ating AO, no, ng San Jose District Hospital, simulan na nung Lunes. Kaya nagsimula na kaming sumunod. Para sa Monday, June 1, ay hindi na kami maninibago, no. Alam na natin plansyahan kung saan ang dapat nating plansyahan. Ayun nga, kanina umaga hindi tayo nakapagplansya kasi may brownout na naranasan sa Barangay Camburay. So magbigay lang tayo ng update, no, dahil may mga nagtatanong din. Kumusta ba? Ano ba ang sitwasyon ng supply ng kuryente dito sa atin, sa ating lalawigan, ano, sa ating bayan lalo ng San Jose? Oo, pero by the way ha, ngayong araw na ito, thank you ha, Sir Robert Eugenio. Salamat sa iyong pagbati. Salamat din sa information na ipinahatid mo dito sa atin. Ang araw na ito, May 28, ay pambansang araw ng watawat ng Pilipinas. National Flag Day. Yun. National Flag Day ngayon, no? Ngayong May 28, dahil ang pambansang araw ng watawat ng Pilipinas, pinagdiriwang po ito tuwing May 28. So, ginugunita po natin ang unang pagwagayway ng watawat ng Pilipinas matapos nga ang tagumpay sa Battle of Alapan noong 1898. Yan, mag-history tayo ngayon ng konti, no? Pero alam nyo ba, yung mga mahalagang simbolo ng ating flag, ng ating watawat, di ba meron siyang kulay asul, kulay pula, kulay puting tatsulok, at merong araw. So alam mo ba, para tayong nasa classroom, ano, Ernest, yung meaning ng bakit blue, bakit kulay asul ang isa sa mga kulay na nakikita natin sa watawat. Kasi itong asul, ang ibig sabihin po niyan, sinisimbolo niya ay kapayapaan, katotohanan at katarungan. Ayan, di ba? Ay, bakit pula? Kasi kaya may pula doon sa ating flag, and sinisimbolo nito ang katapangan at pagkamakabayan. At syempre yung puting tatsulok doon ay yung pagkakapantay-pantay, di ba? Kaya nga hanggang dito sa ating Provincial Government of Occidental Mindoro ay talagang tinitiyak ng mga leader natin na ang pagkakapantay-pantay ay maramdaman ng bawat Mindoreño. Dahil isa yan, sa kumbaga ay mandato ng isang mga nakaposisyon. At yung araw, bakit may araw? Dahil ang sinisimbolo naman ng araw ay kalayaan. Freedom. Tama, no? So, sige, pasado ka na sa recitation, Ernest. Manang-mana ka rin kay sa kapatid mong naging magna cum laude, ha? Tama, no? Freedom. Araw, yung araw po, no, na nakikita natin doon sa flag ay sumisimbolo ng kalayaan or freedom. So, yung tatlong bituin, ang sinisimbolo nito ay Luzon, Visayas at Mindanao. Yan, okay? So, nagkakaintindihan na po tayo. Kaya ngayon, simula ngayon, pagkakaalam din natin, although hindi pa official, pero mukhang may mandato si Governor Ed Gadiano sa Provincial Government of Occidental Mindoro na hanggang June 12 dapat ay may nakikitang mga flag, no, sa ating pong mga opisina. Bilang pakikiisa sa paggunita ng National Flag Day. Yan. So, kasi bahagi yan ng mas mahabang pagdiriwang ng tinatawag nating linggo ng watawat na mula May 28 hanggang June 12, ang Philippine Independence Day, no? On June 12. Meron na naman tayong may holiday na naman, kahapon lang ay holiday dahil Idil Adha. Sa June 12 naman, meron pa rin, meron na naman. Anyway, yun na po ang ibig sabihin, ng lahat ng nakikita nating kulay at mga simbolo sa ating watawat ng Pilipinas.
Sama sa lalawigang Ayun, oras po natin, meron na tayong 29 na minuto makalipas alas 11 ng tanghali. At syempre, yun nga sinasabi natin, thank you kay Ma'am Grace dyan sa Umeco. And so, syempre kay Manager, General Manager Celso Garcia ng Umeco dahil talagang sila po ay talagang updated magbigay sa atin ng information. So, tinanong natin yung sitwasyon ng ating power o kuryente ngayon. Sabi naman po as of now, naayos na din po ng Umeco at ng National Power Corporation yung dahilan ng power interruption nung mga nakaraang araw. Ay, thank you Lord. Salamat naman kasi sobrang init ng panahon. Nararanasan namin dito sa bayan ng San Jose na siyang laging may naitatala na may pinakamainit na temperatura sa buong Pilipinas. San Jose Occidental, Mindoro, nagrehistro kahapon ba yun, isang araw, 45 degrees. So, ang init po talaga, Kaya parang bawal muna ngayon makaranas sa mga brownout. Kaya nga lang, merong mga hindi ho inaasahan na nangyayari. Sabi nga ng Umeco, hindi ba iiwasan? Kaya nagkakaroon tayo ng mga unscheduled power interruption. So, yung po mga nangyari po ng brownout or power interruption ng mga nakaraang araw ay naayos naman na daw po, Thank God. Naayos na din po ng Umeco at ng NAPOCOR yung dahilan kung bakit, Kasi ang root cause ng power interruption nitong mga nakalipas po na araw, ayon po sa spokesperson ng Umeco, si Ma'am Grace, ay lumulusot sa Magbay substation yung load ng mga Umeco recloser kapag nagtitrip ito dahil mababa o hindi balanse ang protection relay ng Magbay substation. Kaya parang pati tayo dito sa Magbay, at, dito sa atin sa lugar natin, sa Magbay, naapektuhan tayo nung nakalipas na araw. So, noong May 25, nakipag-meeting po ang Umeco sa National Power Corporation at saka sa Transco para pag-usapan yung pag-reset ng Magbay Substation Protection Relay at balansehin ito. So yun, nakatakda ho dapat daw na i-reset ito nung hapon ng May 25 pero hindi natuloy at ayon po sa National Power Corporation kaya nagkaroon ng trippings uli noong May 25 around 9 p.m. to 10 p.m. And then noong isang araw May 26 successful po na nakapag-reset ng protection relay ang National Power Corporation or NPC Magbay Substation. At under monitoring ito ng Umeco, ng NPC at ng Transco. Ayun. So yun po ang mga kadahilanan kung bakit tayo po ay nagkaroon ng mga naranasang brownout nito mga nakalipas na araw. Salamat po sa Umeco dahil sila po ay talagang talagang mabilis yung pagpapaabot nila ng mga information sa ating po mga member consumers dahil ito ang pinangako nila sa kanilang sarili na ang ating pong mga member consumers ay updated sa mga information. Kahit pa magalit at nakakagalit ang kanilang mga ibabalita pero ang pangangailangan na malaman po natin, malaman ninyo ang lahat ng mga nangyayari dyan ay gagawin pa rin po nila. Thank you. And having said that, yung pong pagpapaalam yan ng ating ng mga iba't ibang impormasyon at syempre ng lahat ng mga ulat na gusto ninyong malaman sa Umeco, nangyayari ho ito, nagkakaroon talaga ng tinatawag nating kompleto, comprehensive reporting at pagbabalitaan, and yan din po ang inyong magiging daan para magkaroon tayo ng tinatawag ng venue na mailabas ang ating pong mga suggestions, yung ating mga saloobin kapag meron tayong AGMA. Yan. AGMA. Yan. Annual General Membership Assembly. Yan. Tuloy na tuloy po, pinapaalaala po ng Umeco na tuloy ang AGMA or yung pong ating General Assembly on May 31. Araw po ng linggo yan. So inanyayahan po ng pamunuan ng Umeco ang lahat na makilahok sa gaganaping 45th
Annual General Membership Assembly sa darating na May 31, 2026, araw ng linggo. Ang AGMA po, taunan itong ginagawa, no? Taunan itong pagtitipon ng mga member consumer owners ng UMECO, no, para maiulat yung kasalukuyang kalalagayan ng electric cooperative at yung mga mahalagang mga data na kailangang malaman po, no, ng bawat member consumer owner. So dito din tinatalakay po yung mga proyektong naisakatuparan nung nakalipas na mga taon at yung mga programang makakatulong sa pag-unlad ng kooperatiba at mga miyembro nito. Kaya mahalaga po, no, na ito ay nadadaluhan natin kasi para maging updated po tayo, no, sa lahat ng mga sa lahat po ng mga plano, sa lahat po ng kanilang mga pag-upgrade din ng kanilang serbisyo. Diyan po natin mapapakinggan yan at malalaman yan. Diba? Kaya bukod ho dyan ay nagkakaroon din ng open forum at yan yung pinakagusto natin, diba? Bilang member consumer, yung magkaroon tayo ng pagkakataon para mailabas yung ating po mga hinaing, no? Para hindi na lang ho shout out tayo ng shout out or bash ng bash sa Facebook dahil mas mai-address ho natin ang ating mga problema or concerns kapag sa AGMA natin yan inilabas. Sa Facebook, wala lang, no? Kasi mas maipapaliwanag at mas nagkakaroon ng maayos sa balitaktakan kapag face to face tayo or nagkakaroon tayo ng mga ganyang forum or nagkakaroon tayo ng ganitong assembly. Kaya mas gusto ho natin na talagang dito na pag-uusapan ang lahat ng inyong mga bashing ang lahat ho ng inyong mga damdamin o baka naman meron din kayong mga suggestion dahil maganda naman ho talaga sa lahat. Kasi mahirap din naman sa atin, tayo ay bash ng bash pero wala naman tayong mailabas din na solusyon or maiparating o maipaabot ng mga solusyon. Maganda pag nagbabash tayo or meron tayong mga pagpuna, meron din tayong mga maipapaabot din sana na mga suggestions, di ba? Para talagang yung problema ay maaksyonan at masolusyonan, di ba? So yun naman talaga yung gusto nating gusto nating mangyari. At ito rin ang gustong mangyari po ng UMECO at ng ating pong mga member consumer owners. So, yung AGMA, yan po ang sagot, no? Gaganapin po ito sa Divine Word College of San Jose. Dito po sa San Jose Occidental, Mindoro. At ito po ay maaaring mapanood ng live sa UMECO IEC Facebook page at YouTube channel. Yan. So, maaari din pong pumunta mga MCOs mula sa Sablayan, sa Siburan Hall. Third floor po yan ng Municipal Building, Municipal Compound at Pagcor Building, Capitol Compound para sa MAPSA area at para mapanood ang live po na pagsasakatuparan nitong AGMA or General Assembly. So via Zoom yung gagamitin ho dyan. Manatili din po kayo nakaantabay sa UMECO IEC official Facebook page para sa magiging alituntunin ng registration dahil meron din palang raffle draw at iba pang mga mahalagang palaala tungkol sa AGMA. Okay, ayan po ang ilang mga paalaala natin. Tayo ay magbe-break lamang at sa ating pagbabalik syempre ay narito pa rin po ang inyong mga lingkod, si Helen Pilaro de Guzman, sa ngalan pa rin ni Ferdy. Kasama natin dito si Ernest Romualdo. Magbabalik po ang programang Ganadong Lalawigan. Ganadong Servisyong Gadiano, laging garantisado. La 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 la. Servisyong Gadiano, la 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 la. Damdam Lotto. Ngayong umaga po ay opisyal na po nating ibinigay at ipinagkakatiwala ang programang ito ng provincial government sa pangunguna po ni Governor Ed Gadiano, ang 33 streetlights para po sa Sitio Tabok, Barangay Buenavista na nagkamit po ng 1 million incentive
mula po sa SGLG Barangay. Ang Barangay Buenavista po ay isa po sa mga nagkamit nito dahil sa mabuting pamamahala at maayos na pamunuan. Malaki po ang pasalamat ng ating mga kababayan dahil tuwing gabi po ay maliwanag na ho itong tabing dagat ng sitsyong ito. Madalas po kasi noong wala pa mga solar street lights na to ay nagkakawalaan ng mga makina ng bangka, nakukuhanan ng gasolina yung kanilang mga lagayan ng gasolina. Sa ngayon po ay mas secured na at mas nakikita na ang dalampasigan ng Sitio Tabong. Ang ganitong mga inisyatibo ng ating lalawigan sa pangunguna ni Governor Edgardiano ay ang pagpapalakas sa mga hanay ng ating mga barangay o barangay empowerment. Kaya maraming salamat po sa inisyatibo ni Governor Ed at ng ating mga kasamahan. Maraming salamat kay Governor Edgardiano at sa lahat ng taga-PGO sa 1 million project ng premyo ng Barangay Buenavista sa Seal of Local Good Governance. Malaking tulong po ito, lalong higit dito sa Sitio Tabuk at lumiwanag ng aming sitio. Maraming salamat, Gov. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Teleng, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Edgardiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Halina't sama-sama para sa buong lalawigan. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong lalawigan. Alright, yan, balik tayo sa ating programang Ganadong Lalawigan. Siyempre tayo po sa pamamagitan ng PIO Online Radio ay sabayang napapakinggan sa mga himpilan ng radyo at napapanood din sa kanilang mga Facebook account or Facebook page. Ang Bambi FM San Jose, Bambi FM Mamburao, at tayo rin po ay napapakinggan sa pamamagitan ng Care FM San Jose, Care FM Mamburao at Care FM Sablayan. Siyempre pa, nandyan din po ang 1FM radio station at ang Bay Radio and naku, ano yung isa? Para may kulang pa. Ernest, tulungan mo ako. Alam mo naman, ang auntie mo. Ha? Ang 1FM, radyo natin. Naku, lago tayo kay Miss Candy Ririt. Ang radyo natin, mamaya 5 p.m. to 6 p.m. ay mapapakinggan nyo po sa radyo natin itong ating pong programang ito. Okay? At magsama-sama na po tayong magkumustahan, at syempre magkaalaman at nang matutunan din po natin ang ilang mga sistema o proseso sa serbisyong inihahatid po ng kanilang tanggapan. Ang tinutukoy ko po ay ang PDRRMO, di ba? PDRRMO sub-office dito ho sa Marica area. At makakasama natin
Baka kasama natin ngayon. Salamat. Nabudol natin siya. Ang OIC po ng PDRRMO. Yan. Sub-office na matatagpuan niyo po dito sa Barangay Magbay, San Jose Occidental, Mindoro. Ang bagay na bagay at bagong hairdo niya ngayon, kaya gusto ko siyang i-display ngayon. Si Ma'am Maritoni, Ma'am Lalay kung tawagin namin siya. Ma'am Maritoni Ventura, magandang tanghali at welcome sa ating programang Ganadong Lalawigan. Hello. Ay, yes po, magandang tanghali po sa ating lahat at syempre magandang tanghali po sa lahat ng tagapakinig ng Ganadong Lalawigan. Yan kasi hindi na nakakaupo si Ma'am Lalay dito kaya nakakalimutan niya na yung yung dati. Yung dati kasi ang nasa isip ko. Oo nga, para mas mabilis tayong matandaan ay ginawa na nating mabilisan lang. Ganadong Lalawigan. Pag ginaganahan ka kasi mag-isip talagang ganyan no. Pero bagay sa yung hairdo mo ha. Thank you Sir Jojo. Jojo's Barbershop. Nasaan siya nga? Sa Kabuyaw po. Ang layo naman ang barbershop nito. At yun, sana. Sikat siya sa TikTok kaya pala nasundan. Grabe talaga, no? But anyway, para daw ganahan ka talaga sa pagseserbisyo, Ma'am Lalay, kailangan talaga yung aura mo at saka yung sarili mo, kinokondisyon din yan. Kaya nga ako, tignan mo, magalaw mo na lahat, wag lang ang buhok ko. Di ba? Crowning glory natin yan no? Sige nga, pag-usapan natin, dahil alam natin na isa sa mga pinakaabala natanggapan sa Provincial Government of Occidental Mindoro ay ito pong ating PDRRM. At dito, sa sub-office ng Samarica, dito sa Samarica, ay pansin na pansin natin yan, Ma'am Lalay. Sobrang abala, no? Oo, sobrang abala. Kumusta ba? Nakakahinga pa? Opo, nakakahinga pa naman. Oo, kasi tsaka syempre lahat po ng empleyado ay sanay at talagang trained at mahal nila kung ano yung trabaho na meron sila. Parang yun yung kasi yung number 1 yata no na nire-require ninyo na ang bawat talagang magtatrabaho dito sa PDRRM, hindi lang sa Samarica ha, kahit na sa MAPSA, sa buong Occidental talagang may kasanayan Yes po. so mailalim sa mga trainings kasi buhay itong ating pinag-uusapan at sinasagip dito no Yes sa PDRRM. Kita ko kasi kung gaano kaabala yung mga sasakyan ninyo dito. Kasi andito kami mga kaibigan, nakapwesto itong booth ng PIO online radio sa taas po ng PDRRM. Kita ho namin yung mga ano ninyo dyan, mga transport vehicle, yung ambulance, yung mga rescue vehicles, laging on the go. Kumusta ba? Kumustahin nga natin yung mga activities ninyo itong mga nakalipas na araw. Halimbawa, yung mga rescue operation na mga ginagawa ninyo. Ano yung madalas na itatawag dito the past few days? Opo. Bali, sa ngayon po ay tayo ay sobrang busy gawa ng syempre meron tayong mga katuwang naman po kasi andyan ang MDRRMOs natin ng Kalintaan, Rizal, Magsaysay, and San Jose. Bali, ang ano po natin dito ay tumutulong po tayo sa ating mga MDRMOs sa bawat bayan. Parang augmentation, augmentation po tayo. Opo. Bali, lagi po tayong busy gawa ng, syempre po tayo po ay mayroong sea ambulance. Ang mga taga-isla po ay talaga yun ang ating natutugunan. Lalo, mas marami po tayo ngayon na nasiserbisyuhan ng mga taga-isla. So, sa ngayon po ay tayo ay sumusundo ng mga pasyente galing isla, Natandol, Katayungan, Pawikan. At minsan po kasi ang ginagawa natin, gawa ng mas mabilis po ang biyahe kapag idinala na po na Santa Teresa Port, yung ating mga pasyente na nanggagaling doon sa isla, sa mga barangay na iyon po. So, iling yan saka ang bulong, kalimitan. Pawikan, Katayungan, Natandol, Ipil, yung dito po na mga Pawikan, Natandol, Katayungan, Labangan. Bali ang Labangan po ay dito tayo sa Kaminahawit. Sa Yung mga nandoon po sa dulo, sa likod, at harap ng Santa Teresa, ay doon po namin kinukuha sa Santa Teresa. Gawa ng mas mabilis na po. So tayo po ay, syempre, mas tinitingnan po natin, ano ba yung mas mapapabilis tayo na lalo kapag emergency, paano natin makukuha ang mga pasyente. So yun po. Bali, kausap po natin lahat ng ating mga kapitan. At meron tayong existing po kasi na
mga provincial quick response team volunteer po sa Mga barangay? sa barangay po sa Okay. isla. Opo, Oo. meron po tayo diyan. Kumulang nasa 267 Volunteers ha? Yes So, po. ibig sabihin, wala silang sinusweldo. Yes Talagang po. volunteer lang. Paano nyo sila nahikayat? Na para talagang sila ay maging active, no? Opo, Oh, opo. sa inyong mga ginagawa. Bali po tayo ay nag-iikot po sa lahat ng mga barangay at syempre tayo po ay lumalapit sa ating mga barangay officials Oo. para po mahingan sila ng mga taong maibibigay nila sa atin at maitrain natin na maging volunteer po. Meron pong BHW, merong tanod, merong Ayun. regular na taga doon sa lugar. Yun po, isa pong malaking tulong para po sa atin na meron po tayong mga volunteer na agad-agad nandoon po sila. Sila po yung unang nagbibigay ng Rescue. Opo, nagbibigay ng first aid doon sa ating mga pasyente na nandoon. Ayun, having said that, first aid. So, ang tinutukoy mo ba dito na kasanayan ay yung pagkakaroon o pagsasailalim nila ng mga basic life support Yes po, opo. trainings? Opo, Oo. trained po lahat ng ating volunteer po. Bago po sila naging Galing. volunteer, ay trained po sila ng VLS and SFA po. Galing, ano? Yes po. So, ang pinag-uusapan pa lang natin dito, Ma'am Lalay, ay ang Ambulance, ano? Oo. Pero alam mo, natutuwa ako dahil parang sobrang ang ganda ng koordinasyon ng inyong tanggapan sa mga nandyan sa mga isla at saka yung dito sa mga kabundukan natin, no? Yan, sa Ambulance, halimbawa sa Ambulance, alam na alam ng mga galawan ni Kapitan Marlon Ramintas, Yes no? po. Ng Barangay Ansiray pagdating diyan sa pagtulong. Kumusta ba ngayon na okay na ba yung ating Ambulance, Ma'am Lalay? Bali sa ngayon po kasi under maintenance po siya for PMS po ang ating Ambulance. Okay. So, waiting po tayo doon sa mga gamit para po PMS po yung ating Ambulance. Oo, kasi So, medyo matagal din na Opo. siyang nagseserbisyo. Opo. Pero anong strategy ninyo na para hindi talaga matigil ang operasyon o pagtulong ng PDRRM sa mga taga-isla? bali Kahit walang opo, Ambulance. Tayo po ay naka-close coordinate po sa lahat ng ating mga kapitan at mga Ayun. barangay official po ng bawat barangay ng isla at sila po ang ating kausap kapag meron po silang itinawag ay tulong-tulong po na sila po ang naghahatid na nakabangka at hinahatid po kung saan po natin mas malapit na makuha ang ang mga pasyente. Katulad nga po ng sinabi ko, yung sa parte po ng Pawikan, Katayungan na Tandol, ay kinukuha po natin sa Santa Teresa at yung dito naman po sa Ansiray, Labangan Iling, Ambulong ay dito po sa may Kaminawit po. Oo, natin kasi medyo kinukuha. malapit lang, ano? Opo. So talagang mas convenient pa rin mangyari yon, practical na mangyari na Opo. doon pupunta yung bangka sa may Santa Teresa kesa yung bangka na mula sa isla dito sa mainland, ano? Yes Diretso po. dito sa may Opo, palengke opo. natin sa Barangay 4. Opo. Oo. Kasi from Pawikan from Katayungan po ay saglit lang, 20 minutes lang po yata nila binabangka. So, yun po. At syempre iniisip po nila paano po namin monitor yung pasyente kapag nasa bangka. May kasama po siyang volunteer or BHW na nasa bangka po. So, close po namin yun, monitor po namin. So, kausap siya ng responder natin, ano na yung sitwasyon ng pasyente, ano po yung gagawin niya habang nasa bangka po sila. Oo, so talagang nakaantabay po talaga tayo Oo, kapag oo. nasa bangka na po ang mga pasyente. Talaga. Kwentuhan mo nga kami, Ma'am Lalay. Ano yung mga sitwasyon, ano yung mga kaso, yung mga cases, no? Ng mga itinatakbo dito sa bayan. Meron kasi ako one time ay namalayan na dinala sa San Jose District. Sakay daw siya ng Ambulance. Buntis o nanganganak na hindi siya makapanganak. Kaya dinala sa district. Ano yung mga kalimitang mga kaso? Sa po kasi, talagang lahat ng kaso, even accident po na nangyayari sa isla ay na-cater po natin. So, nung nakaraan po kasi, marami po kasi tayo naging pasyente na na-serve ay mga buntis, yung syempre bawal na pong manganak sa bahay. So, nakukuha po natin sila. At meron na pong nanganak sa loob ng Ambulance. Habang tinatravel swerte po daw natin. yun Yes po, meron na po. Ilan na po ang nanganak. Ay, inabutan sa ano? Inabutan na po. Oo. Tapos meron naman po during inaano siya,
dinadala sa loob ng sea ambulance ay lumabas yung bata. So, doon na po pinag-abutan sa loob ng sea ambulance at diretso nating dinala sa district hospital. Ganun po siya. Pero Tapos, sabi mo nga, 'di ba, may kasama doon na nurse, 'di ba? Are you Apo. trained na Apo, trained po sila. mag-aasikaso sa kanila? So parang hindi naman nakakawalang bahala ng mga Opo. nakasaka Bali, sa bangka. meron po tayong licensed midwife po, si operation team leader. Even ako po ay licensed midwife din naman. At syempre katuwang po natin yung mga nurses and midwife na naka-assign sa mga barangay. Sila din po mismo ay sumasama kapag ganun po ang mga case ng pasyente or kailangan po nilang samahan. So, nakikipagtulungan po tayo. Even sila po ay talagang tinutulungan tayo para lalong mas mapabilis, mas mapagaan, at mas maibigay natin yung tamang serbisyo po para sa mga mamamayan natin. Na-surprise ako ha. Ikaw pala licensed na midwife. Yes po. So kaya mo magpaanak. Yes po, 10 years po akong naging... Talaga lang ha. At nakakatuwa, ibig sabihin bilang OIC ng PDRRM ay equipped ka talaga sa knowledge pagdating sa mga ganyang mga sitwasyon o kondisyon. So pag may mga ganyan na yung panganganak, kanilang nagiging problema. Na-imagine ko na kung paano yung inyong palitan ng mga ng mga instruction or mga kaalaman. So lahat naman successful. Yung lahat ng inyong mga dinadala dito para tulungan yung kung ano kaso na meron sila. Siyempre po hindi naman natin masasabi na lahat ay successful. Yeah. Siyempre talagang meron talaga at meron po na inabutan. So kami naman po ay ginagawa ang lahat para po natin lahat ng ating pasyente. Pero siyempre po ay nakukuha namin ang pasyente na dying. So, yun po. Ayun. Speaking of dying, yung mga na-die o yung mga namatay, isa rin yan sa nakita ko dun minsan napasilip ako dun sa logbook ninyo na ang dami-dami din talaga, halos sa isang buwan, ay ang dami-daming yung mga natatransport na cadaver, halimbawa yung mga kababayan nating inabutan sa labas ng ating lalawigan, nagpagamot, namatay doon. So yung pag-uwi dito, sobrang sobrang daming requirements bago mo maiuwi ang cadaver. Sobrang hirap po para sa pamilya na iuwi ang kanilang mahal sa buhay na inabutan lalo po sa labas ng Occidental. So anong assistance? Paano ang assistance sa ginagawa ng ating PDRRM dyan? Sa pangunguna po ng ating mahal na gobernador ay ilapit po natin sa ating mga mamamayan ang serbisyo na kapag yung ganito pong sitwasyon ay maiiwi ang kanilang mahal sa buhay na mayapa sa labas po ng Occidental Mindoro. Meron po tayong service cadaver na ibinibigay binibigay na serbisyo para sa ating mga kababayan. At meron po tayong, ito po ay libre. Walang babayaran. Yes po, libre po siya. Sobrang nakakagaan naman sa part ng namatayan na alam mo gastos na siguro ang nangyari sa kanila doon sa ospital, namatayan pa, tapos eto ibibiyahe, gastos na naman. So sagot diyan ng ating provincial government. Yes po, sagot po ng provincial government. Kaya lang sa po ng ating, syempre ang isa pong ahensya na tumutulong sa atin dito, ang ating Provincial Social Welfare, ang PSWDO po. Sila po ang nag-a-assist ng ating mga kliyente kung kailangan bang, syempre meron naman po tayong mga pasyente, kliyente na may kakayanan. Pero sabi nga ng ating mahal na gobernador ay lahat ng mamamayan ng Occidental Mindoro ay bigyan ng tama at sapat na serbisyo. Pantay-pantay. Oo. Nai-imagine ko na kung gaano yung karikititos, yung mga pagkuha ng mga kailangan dokumento bago talaga mai-transport ito. Tanong ko lang, yung mga ganon, pag-aasikaso ng mga, tawag doon, permit o travel permit, sino nag-aasikaso nun? Bali po siya, halimbawa po natin, namatay po ang pasyente sa Calapan. So, kukuha po ng death certificate ang pamilya. Yan naman po ay required paglabas po ng hospital kung siya po ay sa hospital namatay. Death certificate po at bago po sila makakuha ng permit to travel ay may death certificate muna. So, ang permit to travel po ay kinukuha doon sa munisipyo kung saan po namatay ang
yung kanilang kamag-anak. So, or yung kanilang relative nung namatayan, siya Yes yung po. mag-a-apply doon. Opo. Mm-mm. Opo. Bali, siya po ay, kung tutuusin, ay hindi po ganun kabigat. Kasi kung ano, given po siya na doon po, kung ano naman po talaga ay, pag ano man ang death certificate at si kaso mo, diretso ka po kuha ng permit to travel. Diretso na po siya. Tuloy-tuloy na. So, ang kailangan lang po natin ay death certificate ng ating, para po sa service vehicle, death certificate po ng ating pamilya na namayapa, permit to travel kung saan po siya, kung saan po inabutan, ay doon po natin kukunin na munisipyo. At sumunod po ay barangay indigency po na ipapangalan po natin, at ito po ay libreng ibinibigay po ng ating mga barangay. True. Opo, barangay indigency po na ipapangalan kung sino po ang nag-aasikaso. At syempre, letter of intent, letter request po natin sa naka-address po sa ating mahal na gobernador. At photocopy po ng valid ID. Yun lang po, wala na po silang ibang aasikasuhin. Kinaklarify ko lang po doon sa iba pong nagsasabi na ang dami-dami pong inaasikaso. Wala po tayong, kung tutuusin po ay napakadali ng ating mga requirements. At yun lang po, wala na po wala pong ibang hinihingi ang ating social worker. Kundi yun lang po. Oo. Alam mo, parehong-pareho, no? Yung mga papakinggan ko sa yung mga requirements din na lagi ko naririnig yan, na pinapaliwanag sa admitting section. Yes po. ng mga ospital, government hospital dito sa Occidental Mindoro. Kaya yun nga sinasabi ko kanina, agad sabi ko, kaya lang, di ba, napasalita agad ako ng kaya lang, kasi nga, meron din po tayong counterpart, no? Yes po. Sa pag-aasikaso. Kailangan po ang mga dokumento na yan, ng mga binanggit, dahil para ho sa proper din na pag-account ng mga pondo, no? Para sa mga ganitong klase ng programa. So, para naman talaga magtuloy-tuloy ang ganitong serbisyo, no, sa ating pong mga kababayan, kailangan lang talagang mag-comply, lalo na mga taga-PDR. Kailangan ho nila sa reporting yan, kaya yung mga papel na yon, pagpapatunay na talagang sila ay nangangailangan ng ganong serbisyo, Yes di ba? po. Opo. Oo, kaya pala, so sila dapat ng personal na pupunta rin sa tanggapan na ito, family or relative nung Ganito po, kapag sila po ay nasa malayo at ang social worker po natin ay tumatawag mismo doon sa mga kliyente po. Tayo po, lumalapit po tayo mismo. So, sila na po ang tinatawagan ng ating mga social worker para ma-assist po sila. Ayun. Opo, kapag ganun po ang sitwasyon, na wala po dito yung pamilya. Pero kapag nandito naman po yung pamilya, minsan sila na po ang pumupunta mismo dito sa opisina po ng PSWDO at dito po sa atin. Sayang, no? Ang bilis ng oras, pero sa mabilis na pagtansya mo lang, sa mga transport vehicle, at saka itong cadaver service natin, at saka yung sinasabi ko, rescue vehicle, at saka ambulance, mas mabilis o madalas na nagagamit? Ambulance, rescue vehicle, o yung ating pang-transport ng cadaver? Ambulance. Mas marami talaga tayong nasiservisyohan po. Pero halos pareho. Pareho na po. Ganun. Halos pareho na po. Kasi syempre, tayo ay dito po. Kasi tayo ay 4 na bayan po ang sakop ng Samarica. And gusto natin ding bigyan ng diin ito na ang PDRRM ay ang serbisyo niya ay to augment, no? Makatulong sa kakulangan ng ating munisipyo. Kaya ang gusto din nating ipatuto sa ating mga sa publiko ay lapit po muna kayo, no, sa inyong barangay. Lapit po muna kayo sa inyong munisipyo. At pag walang-wala po naman na talaga, ang munisipyo ay tatawag dito sa atin sa probinsya, 'di ba? Yes po. Ang ating mga MDRRMO po ay active po lahat ng MDRRMOs ng ating 4 na bayan dito po sa Samarica. Opo, sila po yan kapag may ay tatawag po kapag alam nilang kailangan po. Ayun. So, kulang talaga yung oras natin. Kaya magkakaroon tayo ng part 2 dito, Ma'am Lalay, no? Pero thank you muna sa mabilis na pagpaparating ng iyong mahalagang mensahe ngayon tungkol sa ating pinag-usapan. Sige po, nasa inyo yung pagkakataon, Ma'am Maritoni. Paalaala? Mayroon ba tayo mga ganon? Mga reminders? Bago tayo magpaalam? Yes po, pinapaalalahanan lang po ang lahat na mag-ingat at
sa panahon po natin, mainit po ngayon, is ugaliin po natin na uminom ng tubig at wag pong magbilad sa araw. At Wag magmaneho ng nakainom. Kaya para wala kayong ma-rescue. Yes po, kung alam nating nakainom ay kung maaari po sana ay Yun ang madalas no? Opo. Magpahinga or magpalipas na lamang po muna ng oras kung saan po kayo naroroon para maiwasan po natin ang aksidente. Sabi nga, lagi po nating isipin na mayroon tayong pamilyang inuuwian. At eto po, syempre po, para po sa kaalaman ng lahat at minsan po kasi ay nakakalimutan na rin ng iba. Gusto ko lang pong banggitin ang aming numero, yung amin pong hotline. Yan, hotline. Opo. Hotline number po ng PDRRMO sa Marica. Opo, kasi syempre baka mamaya maraming po. Hindi ko nasasagot sa personal number ko po tumatawag. So, mas maganda po, ito po, isave nyo na din po. Pero walang prank call, ha? Kami naman po ay nag-check. Check naman po kapag may mga calls na aming nare-receive. So, ito po ang aming hotline. May dalawa po kaming hotline number. Active po yan. 0976-313-0830. 0976-313-0830. At ang isa naman po, ang smart namin ay 0929-104-5423. 0929-104-5423. Ayun. Yan po. Bali, dalawang numero po yan. Pag hindi nyo po matawagan yung isa, pwede nyo pong tawagan yung isa. Kung hindi naman po, tawagan nyo po kami sa aming messenger, PDRRMO sa Marica Sub-Office po. At kung hindi nyo po masaulo, yung binanggit ni Ma'am Lalay, pumunta kayo ng mga barangay hall, nakapaskil po doon ang mga hotline, kabilang ang PDRRM. Yes. So thank you Ma'am Maritoni Ventura ng ating pong sa Marica team leader ng PDRRMO. Thank you for your time at sana hindi ito ang last. Magkakaroon pa rin tayo ng mga susunod na pagbabalitaan at pagbibigay ng mga impormasyon mula pa rin sa PDRRM. Thank you very much. Ma'am, wait na kayo, may nakalimutan ako. Shout out kay Sir Mar. Siyempre, ang ating bossing. Shout out kay Sir Mario Mulingbayan. Ang amin pong department head ay si Sir Mario Mulingbayan. Opo. Shout out, sir. Na-excite kaming magbalita ng ng mabilisan dahil ang dami natin mga gusto pang pag-usapan. Sige. Okay, thank you very much. Maraming salamat po sa time at pinaulakan nyo rin po kami. Okay. Ako yata. Thank you very much. Mga kaibigan natin nakasama ang ating PDRRMO sa Marica Team Leader, Ma'am Maritoni C. Ventura. At dito po nagtatapos ang ating pong programa. Salamat sa inyong ginawang pakikinig. Sa ngalan ni Governor Eduardo B. Gadiano, ang ating pong mga department heads ng Provincial Government of Occidental Mindoro. Siyempre, kasama dito si Ernest Romualdo. Sa ngalan pa rin ni Ferdy Data. Ako po si Helen Pilaro de Guzman. Sa inyo po ay nag-aanyayang muli magkasama-sama sa araw po ng bukas. At magsama-sama sa lalawigang pinagpala. Halina't sama-sama isa't damayan. Balitang sigurado paunlaran. Mga ngiti walang kapantay. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan. Dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Eleng. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado na mas gaganahan pa.